Ay, Diyos ko po. Kaya tingnan ninyo, nagsalita po ang kamukha ko. Ang kamukha ko na si Sebastian Duterte. Ayan. Nagsalita na po si Sebastian Duterte. Dahil po, si Basti po ay nandito na po sa Metro Manila and he was supposed to attend dyan at magsasalita dyan. In support, sabi ko nga sa inyo, ang daming naabala dito. Yung mga taga Mindanao na nag-fly pa, mga taga Cebu, mga taga Visayas, taga Mindanao na nag-fly at nag-book na ng kanilang mga hotels. Diyan sa Bustos, Bulacan, anak ng tinapay yan, nasayang mga bossing dahil lang sa mga hinayupak na walang mga bayag na mga dating mga amuyong, dating mga alyado ni PRRD nung siya ay presidente pa, mga putang ina nyo. Sorry talaga, mapapamura ka talaga kasi sobrang galit ko talaga rito, mantakin mo. Grabe na ngayon, hindi ito nangyari nung martial law. Hindi ito nangyari, ngayon lang talaga nangyari ito. Naputya yan, dati nung martial law, yung gobyerno kalaban yung media. Ngayon, yung gobyerno kasapakat yung media. Ito, sabi ni Basti Duterte, sabi niyo, the actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog Peace Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. Utang ina, peaceful assembly. Matakot kayo pag may mga dalang sumpak yung mga yan. Walang hiya naman. Sinasabi nga namin huwag kayo magdadala ng matulis. Ang dalin lang ninyo yung inyong mga puso, yung inyong mga kamalayan, yun lang ang dadalhin ninyo dyan sa Maisog Rally. Maglalabas lang tayo ng sama ng loob natin. Hanggang ngayon wala pang 20 pesos na kilo ng bigas. Ikukulitin lang natin sila. Mangungulit lang tayo, parang awa nyo na. Mag-ayos-ayos kayo. Tinanggalan nila tayo ng karapatan kasi kapag yung public places ayaw magbigay ng munisipyo ng mga permit, yung dyan sa Malolos. Sabi nga nung nagsalita kanina, ang Malolos dyan po nagsimulang gawin ang konstitusyon ng Pilipinas. Tapos dyan din mismo sa sa Kapitolyo ng Malolos na unang sinira yung konstitusyon na pinaghirapan ng mga ninuno natin. Bakit? Si Gobernador Daniel Fernando hindi nagbigay ng permit para dun sa unang Maisog Rally. Utang inang yan. Talagang mahilig lang magkikikembot-kembot yan nung artista yan, pero walang yagballs yan. Mga hinayupak. Sabi niya, what they did has only proven once again that they do not respect the Filipino people. Ayan, hindi daw po nire-respeto mga bossing ang mga Pilipino. Ayan, at ano pa? This will not silence us, but rather this will inspire us even more to continue to fight for transparency, accountability, and against any form of oppression by this current administration. We shall continue to protect the Constitution. Palakpakan. So sabi ni Basti Duterte, protektahan natin ang konstitusyon dahil nasa konstitusyon natin mga bossing. Nasa konstitusyon natin na ang ating saligang batas ay firm yan, absolute. Ang freedom of expression ay absolute. Wala po, non-negotiable po yan. Lahat po tayo may karapatan dyan. Pwede naman kayong magkaso kung gusto lang ninyo Pero yung pigilan ninyo na makapag-demonstrate ng peaceful ang mga tao, hindi na po tama yan. Akala ko ba magaling kayo? Akala ko ba hindi kayo takot sa Maisog? Akala ko ba lilima lang, nilalangaw yung Maisog?
Kung nilalangaw yung maisog, bakit nyo pinipilit na pataubin? Bakit nyo pinipilit na sikilin? Bakit nyo hinaharas? Bakit hindi nyo pinababayaan na mag-demonstrate ng peacefully? Kaya ayan, pinangalanan na po kanina yung mga gobernador na yan, si Daniel Fernando at yung mayor ng Bustos, Bulacan. Pasensya na, huwag nyo sabihin na wala kayong kinalaman dyan. Pumayag na yung may-ari ng lupa na magdaos dyan. Tapos biglang-bigla, oras na lang yung inaantay, biglang may dumating na abogado. Tapos sinasabi niya na yun daw may-ari ay kinausap siya, ayaw niyang pumayag. Kung ayaw pumayag niyan, nung una pa sana, hindi na pumayag yan. Tapos ang sinasabi niya, if he violated something, then file a case in court. Kung may violate siya, mag-korte na lang kayo. But as of now, umalis kayo dito. Sabi nga nito Boss Dada, nagdiriwang ang mga vloggers sa kabila. Ganyan kayo katanga. Yang mga vloggers nila, ganyan sila katanga. Bakit? Mantakin mo, sinikil ang malayang pagde-demonstrate tapos nag-ano sila? Nagse-celebrate sila habang nilalabag ng mga politiko na bumubusog sa kanila ang batas natin, ang batas na dapat pumuprotekta sa mga taxpayers. Tuwan-tuwa sila, ganyan sila kabobo. Kaya nga sabi ko nga walang kwenta talaga itong mga vloggers na ito. Bakit? Dahil mali na yung ginagawa, tuwan-tuwa pa sila. Pero lagi nating ipinapaalala, lalong-lalo na dyan sa mga loko-loko na tuwan-tuwa sa mga nangyayari ngayon sa bayan natin. Hindi habang panahon nandiyan kayo. Maaring ngayon ay kayo ay nasa ibabaw, pero hindi habang panahon nasa administrasyon niyang mga amo ninyo. Tandaan nyo siguraduhin nyo na kayo ay may mga sapat na ipon. Dahil pag nagkataon na wala na po sa posisyon etong mga hinayupak na mga nagbubusog sa inyo, tandaan ninyo mauubos lahat ng mga pinagpaguran nyo na yan. Apat na taon na lang, 4 years na lang, ang bilis, time flies mga bossing. Time flies. Kailangan nyo makapaglagay ng panibagong Marcos dyan sa Malacanang dahil kung hindi, putangin nyo maniwala kayo. Kaawa-awa kayo, mga patay gutom na kayo ulit. Kaya mga kababayan ko dyan sa Bulacan, kung ano man ang takbuhan ni Daniel Fernando, dahil sigurado ko tapos na ang kanyang pagkagobernador, baka mag-vice governor yan. Wag nyo nang iboto. At saka itong taga Bustos, Bulacan, napakataba nung mama na yan. Lumusog na sa sakaban ng bayan. Lumusog na, kakapakain natin dyan dahil libre pagkain ng mga yan taxpayers money ang pinanglalamon ng mga yan kaya nagsibundatan na yung mga yan sa laki ng mga tiyan yan. Baka yung minsan yung botones pag tumalsik yan, ikabulag pa ng mga mahal nila sa buhay. Marifel Del Mundo, thank you very much sa iyong generosity. God bless you. Okay, mga taga Bustos, Bulacan, walang yagballs yung mayor nyo. Walang yagballs yan. Sa bagay, di niya nakikita na yung yagballs niyan. Sobrang laki ng tiyan hindi ba? Sobrang laki na ng tiyan nung mayor nyo dyan sa Bustos. Tingnan mo, hindi na makita yung si junior niya. Ganun yan. Kaya sigurado ko, hindi niya alam, pagkapa niya, wala na yung yagballs niya. Kaya nasa na ngayon yung mga kababayan natin ng mga aktivista, yung mga taga-UP, yung mga taga-PUP, university ng mga state university. Nasaan na kayo? Di ba sigaw kayo na sigaw? No to martial law. Never again. Never again. Di ba ganun kayo ng ganun? Mga punyeta kayo, nasaan na kayo?
Nasaan na itong mga aktivistang mga loko-loko? Wala na. Ano na nangyari doon sa pinaglalaban yung right to freedom of the press? Kaya nga, nako po, Diyos ko po, kaya kayong mga taga Bulacan, oy, Joshua Estrada, taga Bulacan ka ba? Putangin na mo, wala kang yag balls. Taga Bustos ka ba? Buti kaming mga taga, mga taga Santa Maria, matatapang yan. Hindi habang panahon nandiyan kayo sa posisyon. Hindi habang panahon kayo ay makapangyarihan. Darating din po yung araw, mga bossing, na sisingilin kayo ng taong bayan sa lahat ng mga kahayupang ginawa ninyo. Hindi nyo po ikinagaling, lalo na kayong mga BBM supporters, yung mga vloggers, hindi nyo kinalakas itong nangyaring ito. Balang araw mangyayari ito sa inyo. At pag nangyari ito sa inyo, pag sigaw ninyo at walang nakinig sa inyo, mararamdaman nyo din kung ano yung nararamdaman ng mga inagawan nyo ng boses. Siguro, Betradan, Ardan, ito na nga yung sinasabi nila siguro na bring it on. Ito na siguro yung bring it on. Kala ko pa naman ang tatapang ninyo. Kala ko pa naman nilalangaw ang maisog. Tapos yung pala. Diyos ko po, walang mga kwenta, mga bading. Mga walang silbi sa buhay. Pero okay lang yan, huwag kayong mag-alala dahil tayo ay tuloy-tuloy pa rin. Yun nga ang tinanong natin sa Maisog, kayo po ba ay gagawa ng mga hakbang na legal para dito sa nangyaring ito, sa laki ng danyos, perwisyos netong nakipag-kontrata sa inyo. Kasi it's a contract, ang laki ng danyos. Mantakin mo kung may aatin dyan ng mga, sabihin na natin, mga 20,000 na taga-ibang probinsya. Puta, inayari sila. Babayaran nila. Hoy, sino man may-ari ng lupa na yan? Babayaran mo lahat ng danyos. Babayaran mo lahat ng mga e-ticket, ng mga hotel, ng mga tao na dapat naaatin dyan dahil pumayag ka na tapos nag-breach of contract ka. Kaya ngayon, mga bossing, ito ang panawagan natin. Putarage, Senator Bato, Senator Go, Cayetano, at lahat ng mga kasapakat ni BRRD noong siya'y nasa kalakasan, nasa kapangyarihan pa. Lahat ng mga amuyong, lahat ng mga tsuwariwap, nasan na kayo ngayon? Kailangan kayo ng bayan. Putang ina niyan. Kailangan kayo ni BRRD, kailangan kayo ng Maisog. Nasaan na kayo? Ang sasarap na ng mga buhay nyo. At nananawagan tayo sa kapatid nito ni Basti Duterte na magsalita na. Madam Inday Sara, alam ko mahal mo Pilipinas. Alam ko na mahal mo si Bongbong Marcos. At alam ko din na mahal mo si Republic of the Philippines at mga mamamayan nito. Ngayon ang tanong, Inday Sara, sinong mas mahal mo? Kami ba? O ayang administrasyon na kinapapalooban mo? Ayan nasaan ka, Inday Sara? Nasa panig ka ba ng taong bayan? O nasa panig ka ng iyong kinaaanibang pamahalaan? Hindi naman masama na ikay magsalita. Ipalabas mo ng pagkadismaya dahil bilang isang abogado, dapat pinoprotektahan mo din ang konstitusyon ng Pilipinas na nagsasabi na tayo po ay may karapatan sa malayang pagpapahayag at tayo po ay may karapatan na mag-gather sa isang lugar at peaceful na makapaglabas ng ating mga saloobin. Ayan so calling on Inday Sara. Siguro okay lang sa amin yung manahimik ka sa West Philippine Sea. Okay lang yun.
Pero yung manahimik ka dito sa ginawa sa mga taong gustong mag-demonstrate at hindi nila pinayagan, kung hindi ka magsasalita dito, Inday, medyo kami na yung madidismaya sa'yo. Oh, hindi ba? So yun lang ang masasabi natin tungkol dyan. Ngayon, ito si Basti Duterte na supposedly, mantakin mo from Davao, nag-fly pa siya papunta rito. Iniwanan niya yung kanyang probinsya para lang makapag-atid sa inyo ng kanyang words of encouragement. Ang dami excited. Sabi nila, oh shit, magtatagalog si Basti. Water na naman. Ang dami kong nakikita sa social media. OMG, water me. Magtatagalog si Basti. Oh my God, may in love na naman ako. Tapos biglang boom, hindi natuloy. Patay tayo dyan. So eto, nag-English na lang si Basti. The actions taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog Peace Rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. Tama itong sinabi ni Hilda Alejo. Sabi niya, maisog versus mga busog. Sabi ko nga sa inyo ay nako, Diyos ko. Tsaka yung sa mga kapulisan natin dyan sa Bustos, Bulacan, nakakahiya kayo. Hindi kayo pwedeng, huy, ganun-ganunin lang ng kahit na sinong tao. Kayo ay pasweldo ng taong bayan, protektahan nyo yung taong bayan. Huwag nyo protektahan yung mga oligarko at yung mga mayayaman na yan. Sabi nga ni Alma, tama ka boss Dada, si Sara dapat hindi manahimik. Siya ang vice. Kung bangag ang presidente, si Sara ang takeover. Hindi yun ang sa akin lang, wag na yan dyan. Kausapin mo na ng personal ang iyong presidente, Madam Inday, na sabihin mo, President, do you have a hand on this? Or meron ka bang kinalaman dito sa nangyari dyan sa diyan sa Bustos, Bulacan? Yung mga taga Mindanao, lumipad pa sila papunta dyan para lang makapagpahayag. Kasama ka ba sa mga nagpahinto niyan? Because kung kasama ka, bakit? Bakit mo sila pinigilan? Ba't hindi mo sila pinabayaang magsalita? Yun na nga lang ang meron sila. Yun na nga lang ang meron ang mga tao. Mantakin mo, ang hirap-hirap na ng buhay. Lahat na nga bawal, lahat na nga hard to reach. Pati ba naman yung rights to right to freedom of expression, pahihirapan pa din tayo. Sana hindi, kausapin mo na siya. Sana sir, wag ganun, wag naman natin pabayaan yung mga tao na makapagpahayag, kasi yan na nga lang yung karapatan ng bawat isa na afford natin ng libre yan, wala pong bayad dyan, Diyos mio. Lahat na nga rito may bayad, may 20 pesos na kilo ng bigas, wala pa, pati tubig may bayad, pati hangin may bayad, lahat may bayad. Mantakin mo yung maglalabas ka na lang ng saloobin mo, yun na lang yung karapatan mo na libre mong gagawin, aside from mangarap. Mantakin mo, ang libre sa Pilipinas, dadalwa na lang una, mangarap at saka mag-rant. Yun na lang ang libre, tapos pipigilan nyo pa. Grabe naman kayo sa amin, ano ba naman yan? Ito na ba yung bagong Pilipinas? Kaya Diyos ko po, siguro mas maganda ito na lang, si Basti ang pilitin natin. The Basti Coalition, run Basti, run. Kesa mag-run Sara-run tayo na hindi rin naman tayo pinakikinggan, baka pwede dito tayo kay Basti, guluhin natin ang buhay niya. Run Basti, run. Sabi siguro ni Basti, tarantado talaga to si Boss Dada. Binigyan ko na nga ng t-shirt, pinahamak pa ako. Pero totoo yun, run Basti, run. Mag-start na tayo ng campaign, run Basti, run. Takbuhan mo na sila. Run Basti, run. Si Basti lang naman yung matapang yung isang kapatid, si Pulong, hindi mo rin matagpuan. Si Inday Sara, hindi mo rin marinig. Ano ba naman yan? Run Basti, run tayo. Sabi ni ba't kulang yung likes? Gusto niya ng revolusyon, tapos wala naman kayo like and share. Like and share naman kayo dyan. Tsaka, Diyos ko
Ang kukuripot ng mga Bossdada viewers ngayon, ha? Oh, ayan, ipakita nyo dyan sa may comment section, #RunBasteRun. Oh, siya na lang pag-asa natin. Siya na lang ang mukhang nagmamahal sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Masyado na maganda Davao. Ilang beses na kami nagpunta dyan, sa sobrang ganda dyan, ayaw na namin umuwi. Pairam nyo na si Basti sa buong Pilipinas. Total naman, kapag naging senador naman si Basti, in preparation sa kanyang presidency sa pagkatapos ng 2020, 2034. O, di ba? Run Basti, run tayo. Para masaya. Wala kailangan natin talaga ng papalit sa mga hinayupak na yan. Kung si Inday Sara ang Agila, anong tatawag natin kay Baste? Si Baste ang dahil yung reef side ay isang tawag dito ay wave. Siya po, ano ba ang tidal wave sa tsunami sa Tagalog? Daluyong ba 'yun? Ano ba ang tidal wave? Daluyong ba? Kasi ang alon ay maliit lang alon. Anong tawag sa malaking alon? Yung tidal wave. Iyan natin yan. Run, Baste, run. Ang daluyong ng Davao. Anong buhawi? Hindi buhawi yun. Buhawi, yun? Ipo-ipo yung mayabang yun. Si Willie Rebillame yun. Diba? Ang ganda. Ang daluyong ng Davao. Si Baste Duterte. Patay tayo dyan. Run, Baste, run. Yan na ang isigaw natin. Bahala sa buhay niya. Bahala sa buhay niya. Ano na natin yan? Pilitin na natin si Basti. Kailangan natin ng mga ganyang politiko. Sa ayaw nila at sa gusto, pilitin natin yung mga yan. Basti, wala ka ng kawala. Paring Basti, wala ka ng kawala. Medyo mahihirapan ka na rito. Pero bakit ganun? Ba't puro babae yung sumisigaw ng run, Basti? Run! Run, Basti! Kaya ng mga babae na to, kita mo, kinikilig ang mga animal. Puro babae, ibang klase, ha? Ibang klase. Sige, mag-iisip tayo ng pangalan ni Basti. Kung sino siya. Kung siya ba'y kidlat, siya ba'y kulog, siya ba'y buhawi, pero ibang klase yung mga babae. Basti. Mamaya nyo. Ay nako, Jovelyn Amora, maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay, ng kulay dyan sa ating live stream. Bakit kidlat? Sige nga, paliwanag nyo, bakit kidlat? Bakit kidlat? Ito naman, kalandi din, may kiss na, may heart pa. Baste, the greatest. Anok ng tinapay, kilala mo ba si Baste? Greatest na may heart dyan at saka may lips, parang iba. Parang iba tong iba tong nabubuo kong fans club dito. Parang mag-aartista si Basti. Di yata magpipresidente, yan nyo nga. Ilagay nyo nga dyan kung ano ba yung Tagalog ng tidal wave. Sabi nito, Boss Dada, let's go Laker, or let's go Laker. Nanalo po ang Lakers ng isa. Tapos na po laban. Alam nyo ba? Sino dito ang galit sa Lakers? Mamatay na kayo. Alam nyo ba na si Baste Duterte ay isang Laker fan? Alam nyo ba na makikipagsuntukan yan kapag inapi nyo si LeBron James? Kaya lahat tayo rito kailangan LeBron James fan.
LK, nako, thank you very much sa iyo, LK. Ang malupit na si LK, mabuhay ka, palakpakan. Oo, Diyos ko po. Ay, sa totoo lang si Basti Duterte po ay Laker fan. Siya po ay hindi naman Laker fan. Siya ay LeBron follower, LeBron fanatic. At talaga namang love na love niya si LeBron. Kaya kung sino dito ang galit kay LeBron, lumayas na kayo. Ito naman si Jomar Biray, maka-king of flops. Kala mo naman nag-interbarangay ka ba? Baka naman kahit sa limahan na lang, hindi ka pa kinukuha ang kakampi, maka-king of flops ka. Yan. Sabi nga ni Nobel Tolya, I love LeBron James. Naging love nyo si LeBron James dahil love ni Basti Duterte, ha? Alam nyo ba si Basti Duterte, meron daw siyang kaibigan na tinanggal na sa kanyang friends list. Dahil si LeBron hindi binabash daw. Dahil doon, sabi ni Basti, persona non grata ka sa Davao. Sabi ni Basti, ayoko kay LeBron, kay Jordan ako. Hindi naman naglalaro yun. Ang tanda mo na talaga. Tsaka Master, wag kang Jordan. Ang inabutan mo pa na player, si Jaworski pa. Tumigil ka, nasa San Sebastian pa lang si Jaworski. Yun na yung inabutan mo. Huwag ka nga dyan. Tinanong natin baka nag-message si Basti, huy boss Dadan, pinagsasabihin yung visit ka. Anong pinagagawa mo na naman? Since day one, si Nobel Tolya, love na daw niya. Si batang 90s Mix TV, mabuhay ka. New member, mabuhay ka. Sabi naman nito, Jordan, good. Kambing naman pala si Jordan eh. Hindi naman pala basketball player yan. Kambing naman pala yan. Kaya yung mga rito sabi naman nito ni TV Moto, I hate LeBron kasi king of flops kasi putang ina, kala mo nag-NBA ka na? Nakapaglaro ka na sa NBA? Di ka pa naman nakakapaglaro sa NBA, makaganyan ka, baka kahit sa Interbilanggo, di ka pa nakapaglaro. Putang ina. Makapag king of flops, king of inan nyo. Kala nyo naman may mga sinabi ba kayo sa buhay? Baka kahit pupunta tayo sa mall bukas, hindi kayo makabili ng sapatos. Makapag kayo, kala nyo na mayayaman kayo? King of, ano pa kayo? Tanginan nyo, hindi naman kayo marunong mag-basketball. Baka hindi nga kayo nakapaglaro nung elementary kayo sa mga legal league. Baka kailangan nyo pa magbayad ng uniform para lang masali kayo sa team eh. Puro ka LeBron. Sabi niya, puro ka LeBron pero sapatos mo Jordan. Ano ka ba? Si LeBron yun. Si LeBron yun, nakaganyo, no? Si Buster TV, ang inabutan niyan si hindi si Larry Bird. Ang inabutan niyan si Bill Russell. Okay, so tidal wave means daluyong. So I am correct. Okay, so let us vote for Baste. Ang daluyong ng Davao. Tumigil ka. Buster, hindi si Jordan yun. Teka, kukuha ko dito. Si Jordan ba to? Si Jordan ba tong nakatayo dito? Hindi naman Ang dumi pa nga nito, Tayo na yan. Ang dami ko sapatos. Wala na ako sapatos ni Lebron, pero hindi ibig sabihin hindi ko na-love si Lebron. Walang hiya ka talaga naman. Ang Buster TV, panira ka ng diskarte. Hindi nga, totoo. Huwag niyong aawahin si Lebron pag presidente na si Baste. Putayin na niyo, baka ipakulong kayo nun. Ito yung magandang comment. Boss Dada, kahawig mo si Baste. Kambal ba kayo? Grabe naman to. Iya naman ako. Ikaw Vladimir, nakakahiya ka.
Nakakahiya, puta. Mamaya marinig ni Basti yun, nakakahiya. Loko-loko to si Vladimir. Pinapahiya mo ko. Ano ka bang narinig ni Basti? Pag nakita ni Basti, nakakahiya ka talaga, Vladimir. Talaga naman. Sabi naman nito, si Buster TV, suot mo sapatos sa Davao Jordan. Hindi nga, Lebron yun. Kala mo lang Jordan, hindi ka marunong tumingin. Ito naman si Liz, iyakin si Lebron. Paano mo naman nasabi? Iniyakan ka na ba ni Lebron? Close kayo, iyakin si Lebron, close kayo. Pagkalaro kayo ng bata, huy, tumigil ka, gising. Hindi ka niya kilala. Kayo, ha? Grabe kayo kay ha? Diyos ko po. Sabi naman din si Catch Jarrett, NPA daw si Tatay Digong. Ano naman ngayon? Di ipahuli mo, tanga. Kayo naman, nanonood pa kayo sa tanga. Pag nanood kayo sa tanga, wag na kayong manood sa wag nyo nang ibinabalita dito sa matatalino. At hindi uubra yung mga argumento ng mga tulonggis na yan. Diyos ko po. Grabe kayo. Lahat ng mga ayaw kay Lebron dito. Hindi kayo bati ni Basti. Hindi nga totoo, promise. Talagang super duper Lebron fan siya. Pero hindi niya sinasabi na mas magaling si Lebron kay Michael Jordan, mas magaling si Lebron kay Kobe. Hindi sinasabi, basta fan siya ni Lebron. And if you, pag minaliit mo si Lebron, siguraduhin mo may sinabi ka sa buhay. Baka naman tagahugas ka na ng pinggan sa bahay nyo. Tapos ayaw mo kay Lebron. Hindi ba? Hindi. Yan lang naman mga bossing ang natin, ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ano pa pag-uusapan natin? Sige pa, ipakita natin pala mga boss yung tawag dyan. Pakita natin yung